May isang tahimik na uri ng alaala na dala ng mga introvert. Hindi maingay, hindi dramatiko, ngunit malalim ang ugat. Hindi ito sumisigaw para mapansin, ngunit nananatili sa loob ng maraming taon. Habang ang iba ay madaling nakakalimot sa masasakit na mga karanasan, ang mga introvert ay may tendensiyang i-internalize ang mga ito. Inuulit-ulit ang mga pag-uusap, sinusuri ang mga intensyon, at tahimik na nagpapasya kung gaano kalaki ang bahagi ng sarili nila ang ibibigay sa iba sa hinaharap. Sa mga komunidad na malapit ang ugnayan at pinahahalagahan ang relasyon at pagkakasundo, natututo ang mga introvert ng maaga kung paano makibagay. Ngumingiti sila kapag inaasahan, nakikilahok kapag kinakailangan, at nananatiling tahimik kapag hindi komportable ang magsalita. Ngunit sa loob ng kanilang kalmadong anyo, may mga emosyonal na hangganan. At kapag nalalabag ang mga ito, mas malalim ang epekto kaysa sa inaakala ng karamihan. Narito ang ilang emosyonal na pagkakamali na bihirang patawarin ng mga introvert. Hindi dahil nagtatanim sila ng sama ng loob, ngunit dahil binabago ng mga sandaling ito ang kanilang pakiramdam ng kaligtasan sa piling ng iba. Number 1. Pag-dismiss sa kanilang katahimikan bilang disrespect. Madalas hindi nauunawaan ng mga introvert sa mga sosyal na sitwasyon. Kapag sila ay tahimik sa mga pagtitipon o sa mga pag-uusap, madaling isipin ng iba na sila ay bastos, walang interes o mayabang. Ngunit para sa isang introvert, ang katahimikan ay hindi absence. Ito ay presence sa ibang anyo. Sila ay nagmamasid, nakikinig at nagpoproseso. Kapag sila ay pinapansin o kino-call out sa harap ng iba dahil masyado silang tahimik o pinipilit magsalita, hindi ito nakakapagbigay ng motibasyon sa kanila. Nakakahiya ito. Ang pinakamasakit ay hindi ang mismong komento, kundi ang kakulangan ng pag-unawa sa likod nito. Pinahahalagahan ng mga introvert ang pagtanggap sa kanila kung sino sila. Kapag ang natural nilang paraan ng pakikisalamuha ay tinatrato na parang may kailangang baguhin, nagkakaroon ng tahimik na distansya na mahirap nang maibalik. Number 2, pagpilit sa kanila sa mga sosyal na sitwasyon ng walang pag-iingat. May pagkakaiba ang pag-imbita at ang pagpilit. Pinahahalagahan ng mga introvert ang mga thoughtful na pag-imbita, lalo na kung may sapat na oras para maghanda sa isip. Ngunit kapag sila ay bigla ang dinadala sa mga mataong lugar, sa mga hindi inaasahang pagtitipon, o pinapaharap sa maraming tao nang walang babala, maaari itong maging labis na nakakapagod. Sa mga kapaligiran kung saan ang pagsasabi ng no ay minsang itinuturing na kawalan ng pakikisama, maaaring pumayag ang mga introvert para lang maiwasan ang alitan. Ngunit sa loob nila, pakiramdam nila ay nauubos ang kanilang enerhiya at minsan pa nga ay nagkakaroon ng sama ng loob. Hindi nila palaging ipinapahayag ang ganitong damdamin. Sa halip, natatandaan nila kung sino ang nagparamdam sa kanila ng kawalan ng kontrol sa mga sandaling yon. At sa paglipas ng panahon, maaari nilang iwasan ang mga taong yon. Number 3, pagbasag sa kanilang tiwala matapos silang magbukas ng sarili. Hindi madaling magbukas sa mga introvert. Kailangan nito ng oras, ginhawa at pakiramdam ng emosyonal na kaligtasan bago nila maibahagi ang kanilang mga iniisip at nararamdaman. Kaya kapag ginawa nila ito at nasira ang tiwala, napakalalim ng tama. Maaring isang pribadong kwento ang naibahagi sa iba. Maaring ang kanilang kahinaan ay ginamit laban sa kanila sa isang pagtatalo, o maaaring minamaliit lamang ito na parang hindi naman big deal. Ano man ang nangyari, kapag nalabag ang hangganang yon, napakahirap ng ibalik ang nawala. Hindi lang natatandaan ng mga introvert ang sinabi. Natatandaan nila kung ano ang pakiramdam ng magtiwala at pagsisihan ito. Number 4, pagbaliwala sa kanilang nararamdaman. Masyado kang nag-iisip, masyado kang sensitibo, hindi naman ganun kaseryoso. Maaaring tila normal lang ang mga linyang ito sa iba.
Ngunit para sa mga introvert, para itong pagsasara ng emosyon. Matagal nang pinoproseso ng mga introvert ang kanilang mga iniisip sa loob ng sarili nila. Kapag sa wakas ay ipinahayag nila ang kanilang damdamin at sinalubong ito ng pagbaliwala, pinatitibay nito ang ideya na hindi mahalaga ang kanilang emosyon. Sa paglipas ng panahon, nauuwi ito sa paglayo sa emosyonal na aspeto. Hindi dahil sa galit, kundi bilang paraan ng pagprotekta sa kanilang sarili. Tumitigil silang magpaliwanag, tumitigil silang magbukas, at kalaunan, tumitigil silang umasa na maiintindihan sila ng taong yon. Number 5, pampublikong pagpapahiya, kahit pa biro lang. Sa mga samahang panlipunan kung saan madalas ginagamit ang biro para maging malapit, madaling malabag ang mga hangganan, lalo na para sa mga introvert. Ang nakikita ng iba bilang biro lang ay maaari nilang maramdaman bilang paglalantad. Ang pag-call out sa kanila, pagtawa o biglaang paglalagay sa sentro ng atensyon ay maaaring magdulot ng matinding hindi komportableng pakiramdam. Pinahahalagahan ng mga introvert ang dignidad at emosyonal na kaligtasan. Kapag sila ay napahiya sa harap ng iba kahit walang masamang intensyon, nag-iiwan ito ng pangmatagalang marka. Maaring makitawa sila sa sandaling yon para maiwasan ang awkward na sitwasyon. Ngunit sa loob nila, may nagbabago na, may hangganang itinatakda. At sa susunod na makasama nila ang taong yon, mas nagiging maingat na sila. Number 6, pagwawalang bahala sa kanilang pangangailangan sa personal na espasyo. Nagkakaroon ng lakas ang mga introvert sa pag-iisa. Hindi lang ito kagustuhan, ito ay pangangailangan. Sa mga kapaligiran kung saan palaging may kasama, sabay-sabay na pagkain, madalas na pagbisita, at mga aktibidad na panggrupo, mahirap para sa mga introvert na magkaroon ng oras para sa sarili nang hindi nakakaramdam ng konsensya. Kapag ang kanilang pangangailangan sa espasyo ay hindi pinapansin, ginagambala o ginagawang personal ng iba, nagdudulot ito ng tensyon. Maaari nilang marinig ang mga katagang tulad ng, "Bakit lagi kang mag-isa?" o "Ayaw mo bang makasama kami?" Ang totoo, gusto naman nila, pero hindi palagi. Kapag paulit-ulit na hindi iginagalang ang kanilang mga hangganan, mas lalo silang lumalayo. Hindi dahil wala silang pakialam, ngunit dahil pakiramdam nila ay hindi sila nauunawaan. Number 7, paghahambing sa kanila sa mga mas palakaibigan na tao. Bakit hindi ka maging katulad nila? Ang friendly nila, matuto ka naman sa kanila. Maaring basta na lamang nasasabi ang ganitong mga paghahambing, ngunit may malalim itong epekto. Alam na ng mga introvert kung paano sila naiiba sa mga mas outgoing na personalidad. Di nila kailangan ng paalala, kailangan nila ng pagtanggap. Ang paghahambing ay nagpaparamdam lang sa kanila na kulang sila, na parabang mas mababa ang halaga ng kanilang pagkatao. At kapag may taong paulit-ulit na nagpaparamdam nito, nahihirapan ng mga introvert na maging komportable kasama sila. At number 8, ang pagpipilit na magbahagi ng higit sa kanilang napaghandaan. Pinahalagahan ng mga introvert ang lalim, ngunit pinahalagahan din nila ang tamang panahon. Hindi sila nagbubukas ng damdamin kapag pinipilit. Para sa kanila ang pagbabahagi ng emosyon ay kusang umuusbong sa paglipas ng oras. Kapag may taong masyadong mapilit, nagtatanong ng sobrang personal, nangungulit ng sagot, o itinuturing ang katahimikan bilang pagtatago, nagiging hindi komportable ang sitwasyon. Sa halip na mapalapit, kabaliktaran ang nangyayari. Maaring sumagot sila ng maayos, ngunit sa loob nila, unti-unti na silang lumalayo. Ang tiwala ay hindi minamadali, at kapag pinilit, kadalasan itong nauuwi sa kabiguan. Hindi inaasahan ng mga introvert ang pagiging perpekto mula sa mga taong nasa paligid nila. Nauunawaan nila na may mga hindi pagkakaintindihan, na nagkakamali ang mga tao, at na hindi lahat ay nakikita ang mundo sa parehong paraan. Ngunit ang tunay nilang pinahalagahan ng malalim ay respeto. Respeto sa kanilang katahimikan, respeto sa kanilang espasyo, at respeto sa kanilang damdamin.
Kapag ang mga ito ay patuloy na ginagalang, ang mga introvert ay ilan sa mga pinakatapat, maalalahanin at emosyonal na tao na maaari mong makasama sa buhay. Ngunit kapag paulit-ulit na nalalabag ang mga hangganang ito, hindi sila lagi makikipagtalo, makikipagkompronta o hihingi ng pagbabago. Minsan, sila ay mas lalo lamang nagiging tahimik. At sa katahimikang yon, nagpapasya sila kung sino lang ang may lugar sa kanilang mundo. Shoutout sa mga nanood ng iba't ibang eksena sa isip ng isang introvert. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, "Hello po Sir AP. A pleasant evening sa'yo at sa lahat ng mga avid fans. Totoo po lahat ang sinasabi niyo sa episode na to. Kami mga introvert ay mayaman pagdating sa imagination. Spiritual man, love story, drama o action, nasa isip ko yan. Gayunpaman hindi naman ako nakita ng iba na tulala. Multitasking ang utak ko. Always ready back to reality in split seconds. Kahit sa isang sulyap lang sa alapaap. Kaya wala man akong kasama, laging nag-iisa, masaya naman ako inside and outside world. Salamat po muli sir. More power and God bless always." Sabi naman ni Leia Granil, nakakatuwa ang episode na to. Dahil totoo, lagi nangyayari sa akin ito. Minsan nakakagawa ako ng isang short love story sa imagination ko lang. Thank you po Sir AP and God bless. At ayon naman kay Sam Miguel, ako may naglalaro sa isip ko na may isang pangyayaring nagaganap. Sa isip ko lang yon, pero nangyayari. Hindi man siya sakto, pero related sa inisip ko. Weird pero totoo. At shoutout din kay Renante Damgo, Arkitakot, Annalyn Granada, Glenn Adversario, Jola Short Video, Elsa Fampulme, Lorena Bintas, Flora Limbaga, Gunpla Addict, Maku Gasaresu Insura, Joyce, Ninja Guapo, Kati at kay Ramlat. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.